Mga kababayan, ang Israel nakialam na sa West Philippine Sea. Iba talaga sumuporta ang Israel sa Pilipinas. So ito ang ating bibigyan ng reaction video mga kababayan. Kasi ito yung mga mainit na balita sa ngayon, no? Itong mainit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Alam niyo naman ang West Philippine Sea, di ba? Mainit na talakayan to tungkol sa ating teritoryo. Dahil itong incheck na to, no, halos kamkamin o sakupin o gusto nilang kunin ang ating teritoryo o angkinin dyan sa West Philippine Sea. So ito yung ating bibigyan ng reaction. Pwede rin naman kayo magbigay ng reaction dyan, komentaryo, question at criticism, at pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba, no? Kung hilig nyo yung mga ganito mga reaction video, please kung bago pa lang sa akin channel mga guys, please don't forget like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay Ken Tots. So itong video na to sa kanya to, no, bibigyan lang natin ng reaction video o komentaryo. Kasi ito yung nakakabwisit, no, in China, no. Halos wala nang respeto, no, sa ating gobyerno. So okay, no, umpisa na natin to mga kababayan. Mga kabayan, breaking news! Garapalan na talaga ang ginagawa ng China. Wala na nga silang pakialam sa international law dahil tuluyan na nga nitong inaangkin ang bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Zambales. Yes. Panibagong harassment mula sa komunistang bansa. Naranasan na naman ang mga barko ng BIFAR at Philippine Coast Guard. Mga bansang France at Japan tutulong naman sa Pilipinas at magpapadala ng 49 na bagong mga barko para mabantayan ng ating bansa ang ating exclusive economic zone. Israel nag-alok pa nga ng mas marami pang malalakas na mga armas para sa Pilipinas dahil na rin sa tumataas na tensyon at mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Tara, alamin natin ang mga bagong update dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Heto na nga mga kabayan, sobrang garapal na talaga ng China. Kamakailan lamang ay ginamitan ng Long Range Acoustic Device o LRAD ng Chinese Coast Guard ang tropa ng PCG. Ito ay karagdagang delikadong aksyon na naman ng Communist Party para i-intimidate ang ating bansa kahit malinaw na ang kanilang presensya ay illegal sa loob ng ating exclusive economic zone. Tignan nyo naman mga kababayan. Talagang wala silang respeto, no? Kahit nasa ating mga teritoryo sa loob ng ating exclusive economic zone, no, na inaangkin daw nila na nakasama daw sa 9 dash line nila. Talagang binubuli nila ang ating mga Philippine Coast Guard, even kahit na yung mga BIFAR o ang ating mangingisda sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Talagang binubuli nila at inaangkin. Wala silang mga respeto sa ating batas diyan sa West Philippine Sea. Itong mga incheck naman. Ang LRAD mga kabayan ay isang specialized loudspeakers na may kakayahang maglabas ng napakalakas nga na ingay na pwedeng sumira sa pandinig ng isang tao. Ayon sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, ginamit ng CCG Vessel 3103 ang isang LRAD para itaboy ang PCG vessel na BRP Cabra na talaga namang nakikipagtagisan nga sa China kahit pa maliit lamang ang ating barko. Dagdag pa rito mga kabayan, sinasabing naka-escort pa di umano sa CCG 3103 ang isa pang monster ship ng China. Ito nga ang CCG Vessel 5901 pero sa kabila nito ay hindi pa rin natitinag ang BRP Cabra para masigurong hindi makakalapit ang mga barko ng China sa Tignan nyo naman mga kababayan.
ginamitan ng Chinese Coast Guard yung isang aparato nila na maingay, LRAD. Ito yung pag pinakawalan nila ng tunog na yan, talagang mabibingi talaga, no? Talagang bingi. So ayan ang mga panlaban ng mga China laban sa ating mga Philippine Coast Guard. So talagang napakalupit. Napakalupit nitong mga China na to, itong mga Chinese Coast Guard. Bukod dito mga kabayan, noong araw ng Biyernes, nakaranas din ng harassment ang Bureau of Fisheries dito nga sa mga barko ng CCG at maging sa Chinese Navy habang patungo ito sa Sandy Cayce malapit sa Pag-asa Island. Patungo ang BRP Datu Pagbuwaya at BRP Datu Bangkao sa naturang teritoryo para magsagawa sana ng Marine Scientific Survey at kumuha ng mga samplings sa Sandy Cayce 2 and 3. Sa kasamaang palad nga ay nagkaengkwentro ang Philippine Asset at ang CCG Vessel 4106, 5103 at 4202. Ayon pa nga sa PCG, nagpadala pa nga ang CCG ng 4 na speedboat laban sa 2 BIFAR rigid hull inflatable boats. Mas lumala pa nga ang sitwasyon mga kabayan ang magsagawa pa ng delikadong aksyon ang PLA Navy helicopter laban sa inflatable boats ng Philippine Coast Guard. Dahil dito ay hindi na nga naipagpatuloy ng PCG at ng BIFAR ang kanilang survey operation sa bahagi ng Sandy Cayce. Agad naman na inalmahan at kinundi na ng Pilipinas ang tila ba paglalabas nga ng China ng new order para i-justify ang kanilang illegal na presensya sa West Philippine Sea. Ang lahat ng mga maritime patrol at maritime operations na isinasagawa ng People's Republic ay talaga namang labag sa batas base yan sa UNCLOS at maging sa 2016 arbitral ruling na matagal na ngang pumabor sa Pilipinas. Talaga naman talaga naman lumalabag talaga ang China, no? Kasi ang China, no, hindi sumusunod sa UNCLOS or international law. Talaga ang sinusunod lang talaga nila ay yung kanilang mga batas na hindi naman sinasang-ayunan ng international law. Talagang malupit talaga tong China, no? Bago tayo magpatuloy mga kabayan, shout out muna sa mga sumusunod. Tropang On Your Vlogs, Free Height Patingo, Ilocano Pasyando, Rex Norvin TV at kay Jocelyn Manrique. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At sa ating pagpapatuloy mga kabayan, sa kabila nga lang mas tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, patuloy naman ang ginagawang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard na sinasabing may 49 na bagong barko ang paparating nga sa bansa simula sa 2027 at matatapos ang delivery ng 49 units by 2028. Uy, may darating na bagong barko ang Philippine Coast Guard. Sana nga magamit yan, no? hindi yun naka-angkla lang lagi sa pier. Ang pondo nga ay magmumula sa 25.8 billion pesos na tulong mula sa bansang France at 5 billion pesos naman mula sa Japanese government. Kabilang sa mga procurement ng bansa na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang 5 unit ng 97-meter multi-role response vessel at 40 units naman ng panibagong 35-meter fast patrol craft mula naman yan sa bansang France. Kaya naman may tuturing nga daw ang Pilipinas bilang youngest fleet in Southeast Asia. Iyon. Ang mga panibagong assets na ito ay inaasahang mas magdadagdag ng kakayahan sa ating PCG na talaga namang kinakailangan dahil nga tuloy-tuloy lamang ang pagbaliwala ng China sa ating karapatan sa loob mismo ng ating exclusive economic zones. Kaya nga tayo minamaliit ng China. Dahil wala nga malaman tayo mga kaasit-asit, no? Wala, hindi natin kayang bantayan ng ating buong Pilipinas, no? Kasi nga yung mga ewan natin, no? bakit ngayon lang nagpapalakas ang Pilipinas, no? Sinasabing ang 20 units ng fast patrol vessels ay gagawin sa bansang Pransya habang ang ibang units naman ng mga barko ay sinasabing bubuuin dito mismo sa loob ng bansang Pilipinas at tinuturing nga ito bilang largest single purchase para sa modernization ng Philippine Coast Guard.
Bukod nga sa mga bagong barko na paparating para sa Philippine Coast Guard, nag-alok naman ng panibagong tulong at malalakas na mga armas ang Israel na isa rin nating matibay na kaalyado Iyon. at kaibigang bansa. Ang mga defense system na ito mula sa Israel ay naglalayong pataasin ang military readiness ng Pilipinas dahil sa sitwasyong idinudulot ng China. Ito na mga kababayan, no? Ito na yung tulong ng Israel sa Pilipinas. Ito yung matinding depensa, no? Ito yung matinding depensa na ibibigay ng Israel sa Pilipinas. Ayon sa report ng Bloomberg, mga kabayan, puspusan ang pakikipag-ugnayan ng Israel Aerospace Industries sa Philippine government para sa isang ambitious military upgrade program. Dito nga ay planong palakasin ang ating coastal and aerial defenses sa pamamagitan ng mga armas na galing sa Jewish state. Plano ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP na magdagdag pa nga ng 12 units ng Atmos 2000 self-propelled howitzers sa taong kasalukuyan. Ito ay bahagi pa rin ng AFP modernization program para sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating hukbong sandatahan at para masiguro ang national security ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay meron ng 12 units ng armas na ito ang AFP. Ang Atmos 2000 ay isang uri 12 units pa lang sa sobrang laki ng Pilipinas, 12 units pa lang. Dapat madagdagan talaga. ng long-range and fast-moving artillery platform na ginawa ng Elbit system sa bansang Israel. Kilala ang karabas na ito sa kanyang accuracy, mobility and power at may kakayahan nga itong tumama sa target hanggang sa layong 41 kilometers. Sa ulat naman ng Inquirer.net mga kabayan ay paparating na rin ang Israeli-made long-range patrol aircraft ng Philippine Air Force na ginawa rin ng Elbit system. Inaasahan ang delivery nito sa kalagitnaan ng 2025 Yun. base yan sa napirmahang kontrata ng Israel at Pilipinas. Ang bagong patrol aircraft na ito ay nakabase sa design ng ATR 72600. Meron na itong mission management system, electro-optics, radar and signal intelligence at state-of-the-art communication system. Ayan ang tulong ng Israel na talagang malakas na depensa laban sa Pilipinas, laban sa mga Chekwa. Para naman sa major upgrade ng Philippine Navy, i-deliver na rin ng Israel ngayong 2025 ang ikasyam na unit ng Shaldag MKV Fast Yun. Attack Interdiction Craft na nagtataglay ng weapon system, missiles at maging mga training and transfer technology. Sinabi nga ng Israel na handa itong i-develop at mas i-enhance pa nga ang relasyon nito sa Pilipinas lalong-lalo na pagdating sa usaping pangdepensa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Okay mga guys, no? Mga kababayan, no? Yan ayan ang mga kaalyado natin, no? Israel. Talagang nakialam na sa West Philippines, no? Talagang binigay ng Israel yung mga malalakas na armas nila, no, sa Pilipinas para pang-depensa, no? Pang-depensa sa mga inject na mga walang yan na yan. Okay, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please mga kababayan don't forget like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay? Para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga iba pang mga netizens. Okay?